Sa nakaraang recap ay nagmungkahi ang Lord ng Red Lotus Demon Sect na handa itong magbayad ng anumang presyo bilang kabayaran sa pag-offend ng kanilang Red Lotus Demon Sect kay Chen Ye. Kaya sinabi ni Chen Ye sa Lord ng Red Lotus Demon Sect na gusto niyang mawala ang Red Lotus Demon Sect sa Human Emperor World bilang kabayaran. Kaya tinanong ni Chen Ye na kung payag ba ito, na lubos namang ikinagulat ng Lord ng Red Lotus Demon Sect nang marinig niya ito. Pagkatapos nun ay sinabi rin ni Chen Ye sa Lord ng Red Lotus Demon Sect na bagamat paulit-ulit na lumilitaw sa harap niya ang kanyang mga miyembro ng Red Lotus Demon Sect ngunit hindi ito ang dahilan. Ang dahilan ay nasa spiritual breath na nasa kanyang katawan na hindi kabilang sa Human Emperor World. Dagdag pa niya na pinili ng Red Lotus Demon Lord na magsimula ng isang sekta dito. Dahil mayroong isang malaking bilang ng mga cultivator mula dito. Kaya maaari itong magtago mula sa mga tao sa mundo. Ngunit sa palagay ba nito ay kaya nitong magtago mula sa kanya? Pahabol pa niya na ginagamit ito ng Red Lotus Demon Lord bilang kanyang cultivation support at kung malantad ang bagay na ito ang Red Lotus Demon Sect ay tiyak na sasalakayin ng lahat ng matuwid na sekta. Pero ito ay ang lahat ng bagay ng Human Emperor World kaya hindi siya interesadong makialam. Subalit ang pag-iral na sinasamba niya mula sa labas ng Human Kingdom ay dapat na mamatay ngayon. Nang marinig ito ng Lord ng Red Lotus Demon Sect ay hindi na ito nakapagsalita pa at humalakhak na lang ito ng malakas dahil hindi niya inaasahan na ang sekreto ng kanyang Red Lotus Demon Sect na nakatago sa daan-daang taon ay nagawang matuklasan ng isang Daoist priest na lumitaw lamang kung saan. Kaya nalaman ng Red Lotus Demon Lord na ang pangunahing layunin dito ni Chen Ye ngayon ay ang pag-iral na nakasaliado sa ilalim ng lava na ito. Kaya tinanong niya upang ikumpirma na ang ibig sabihin nito ay hindi na talaga may iligtas pa ang kanyang Red Lotus Demon Sect. Dagdag pa niya na ang kapangyarihan ng kanyang sekta ay hindi siya kayang kalabanan ngunit ang nasa ilalim na nakaselyo ay tiyak na lubhang interesado sa kanyang kapangyarihan. At kung mamamatay rin naman silang lahat kaya hayaan na lamang mamatay ang mga isda at sirain ang lambat. Sa madaling salita mga kabenwa ang ibig sabihin niya na kung mamamatay rin naman silang lahat ay mas mabuting pakawalan na lamang niya ang nakasil sa ilalim ng lava na kahit sila ay maaari ring patayin nito. Habang sinasabi ito ng Red Lotus Demon Lord ay lumikha na rin ito ng malakas na spiritual power na nanggaling sa katawan nito. At agad niya itong pinakawalan patungo sa ilalim ng lava kasabay nito sinabi niya na ang apoy ng Red Lotus na nakabaon sa madilim na lupa. Sunugin ang apoy ng mundo, at magpakita, at lumabas sa ilalim ng lava na ito ang napakalaking kamay. Ilang saglit pa ay nagawa na nitong mailabas ang ulo nito. Maya-maya pa ay tuluyan na nga nitong nailabas ang buong katawan nito at tinatawag itong Lava Demon. Buddha Wrath Shira, na lubos namang ikinagulat ng lahat ng mga miyembro ng Red Lotus Demon Sect at ikinamanghari ng mga ito dahil totoong umiiral talaga ang kanilang sect demon. Na ikinataranta naman ni Ji Chen-fan dahil sa napakalakas na pinapakawalang pressure ng halimaw na ito. Kaya agad tinanong ni Ji Chen-fan ang kanyang master na kung ano ito. Na agad rin namang sinagot ni Chen Ye na ito ay isang halimaw na hindi kabilang sa Human Emperor World. Kaya labis-labis ang tuwa ng Red Lotus Demon Lord dahil kaya na niyang sunugin ang lahat sa mundo at ang sinumang sumasalungat sa kanyang sekta ay dapat na mamatay. Sinabihan rin nito ang mabahong Daoist na hindi niya alam ang mabuti o masama. Dahil ngayon ay ipinanganak na ang demonyo kaya gusto niyang mamatay si Chen Ye ng walang libingan. Tinanong naman ni Li Hongshuang ang kanyang ama na kung ito ba ang demonyong laging sinasamba ng sekta. Na agad namang sinagot ng kanyang ama na tama iyon. At ito ang ancient demon na isinelyo dito ng ikalimang henerasyon ng emperador. At ito rin ang tunay na trump card para sa kanyang demon sect upang tumayo sa Emperor World. At agad nang sinabihan ng Lord ng Red Lotus Demon Sect ang lumabas na Buddha Wrath Shira na tanging siya sa buong mundo ng emperador ang Red Lotus Demon Sect ang nakakaalam ng kanyang tunay na pag-iral. At ngayon ay inalis na niya ang kanyang selyo, kaya inutusan niya ito na ngayon ay sunugin niya ang mabahong Daoist na iyon hanggang sa maging abo. Subalit hindi ito pinansin ng Lava Demon,
Buddha Rakshire dahil 800 taon na. Matapos siyang maesil ng Human Emperor sa lugar na ito na kung saan hindi nakikita ang langit. At ngayon ang isang hamak na basura na nilalang lamang na nasa half-celestial realm ay nais ding utusan siya. Habang sinasabi ito ng Love Demon Buddha Rakshire ay kinuha na nito ang nakatagong malaking espada sa ilalim ng lava. Sinabi naman ng Red Lotus Demon Lord sa Buddha Rakshire na pinalaya niya ito mula sa kanyang selyo. Kaya dapat nitong ipaglaban siya, kaya agad nang itinutok ng Buddha Rakshire ang tallest ng espada nito sa kinatatayuan ng Red Lotus Demon Lord kasabay nito sinabi ng Buddha Rakshire sa mga langgam na mamatay na ito. Naikinabigla naman ng Red Lotus Demon Lord at ni Li Hongshuang. Pati na rin ng iba pang mga miyembro ng Red Lotus Demon Sect. At agad nang itinusok ng Buddha Rakshire ang espada nito papunta sa direksyon ng Lord ng Red Lotus Demon Sect. Kaya hindi na nakapagsalita pa ang Lord ng Red Lotus Demon Sect dahil hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Kaya pinagmasdan na lamang nito ang paparating na malaking espada ng Buddha Rakshire na patungo sa kanya. Dahil sa sobrang laki ng espada ng Buddha Rakshire kaya tumagos ito hanggang sa ilalim na naging dahilan upang yumunig ang buong lupa. At balak rin ng Love Demon Buddha Rakshire na ito na pagbayarin ang mundong ito na dating kinabibilangan ng Human Emperor Motia niya sa kanyang pagkamuhi sa mga taon. At susunugan niya ang mundo ng walang katapusang apoy. Nang makita ni Ji Chenfan ang nababaliw na demonyo sa ibaba kaya agad niyang tinanong ang kanyang master na kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Kaya agad sinabi ni Chen Ye kay Ji Chenfan na lumapit ito sa kanya dahil sinabi nito na gusto niyang matuto ng mga spells. Naikinagulat naman ni Ji Chenfan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master. Kaya napapatanong ito na kung ngayon na ba iyon. At agad sinabihan ni Chen Ye si Ji Chenfan na isang beses lang niya siyang tuturuan. Kaya dapat niyang tandaan ito, matapos sabihin iyon ay hinawakan na ni Chen Ye ang kanang kamay ni Ji Chenfan na ikinataranta naman ni Ji Chenfan. May gusto pa sanang sasabihin si Ji Chenfan sa kanyang master. Subalit hindi na ito natuloy dahil agad nang sinabihan ni Chen Ye si Ji Chenfan na ituon nito ang kanyang spiritual power sa isang punto. Kaya agad nang nag-focus si Ji Chenfan, subalit hindi pa rin napigilan ni Ji Chenfan ang pamumula nito dahil ito ang unang pagkakataon na napakalapit niya sa kanyang master. At hindi niya ito napansin noon, ngunit may bahagyang halimuyak sa katawan ng kanyang master. Dahil sa napakalapit ang mukha ni Chen Ye kay Ji Chenfan kaya hindi nito magawang makapag-concentrate. Makalipas ang ilang sandali ay patuloy pa rin na pinagpapaslang ng Buddha Rakshire ang mga ignoranteng mga langgam sa Red Lotus Demon Sect na kahit naubos niya na ang mga ito, at tumigil lang ito nang bigla itong may napansin, kaya agad niyang nilingon ito dahil medyo pamilyar ang pakiramdam na ito para sa kanya, nang biglang napagtanto na nito na ito ay ang breath ng Goddamn Emperor. At agad nang sinimulan ni Chen Ye ang pagtuturo kay Ji Chenfan na kung paano ang paggamit ng spell. Kaya sinabihan na ni Chen Ye si Ji Chenfan na ngayon ay tumutok na ito sa pagkontrol sa spiritual power na ipinapadala niya sa kanya at gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili niya ito. Dahil habang tumatagal ay mas maraming tulong ang kanyang malalampasan sa larangan ng cultivation sa hinaharap. Kahit na lubhanang nahihirapan si Ji Chenfan ay sinabi pa rin ito na magsusumikap ito. Naikinagulat naman ng Love Demon Buddha Rakshire nang makita niya ang Emperor. Kaya gulat na patanong na sinabi nito na kung bakit nandito ito. Naikinagulat rin ni Ji Chenfan nang marinig niya ang sinabi ng Buddha Rakshire. Kaya sinabihan ni Chen Ye si Ji Chenfan na tumutok lamang ito sa pagkontrol sa spiritual power. Habang ang Love Demon Buddha Rakshire ay wala nang sinayang na oras. At agad na niyang hinanda ang hawak nitong malaking espada kasabay nito sinabi niya na siya ay nasa anino pa rin sa loob ng 800 taon. At agad nang inihagis ng Buddha Rakshire ang malaking espada nito papunta sa direksyon ni Ji Chenfan upang wasakin ito kasama ang kanyang Human Emperor World. Dahil sa malapit nang tumama ang malaking espada ng Love Demon Buddha Rakshire sa kinatatayuan ni Chen Ye at hindi pa natatapos si Ji Chenfan sa pagguhit ng spell kaya ninas si Chen Ye.
Kaya habang tinuturuan niya si Ji Chenfan ay gumuhit na ito ng isa pang spell at mula sa spell na ito ay lumabas ang malaking talutot ng bulaklak at prinotektahan sila nito sa paparating na malaking espada na inihagis ng Lava Demon na naging dahilan rin upang unti-unti ring matuno ang malaking espada ng Buddha Wrathshearer habang patuloy itong dumadampi sa ginawang spell ni Chen Ye. Naikinabigla at ipinagtaka naman ng Lava Demon Buddha Wrathshearer nang makita niya ito. Habang si Ji Chenfan ay patuloy pa ring nagpupursige sa ginagawa nito. Ilang saglit pa ay sinabi na ni Ji Chenfan sa kanyang master na naabot na nito ang kanyang limitasyon kaya naman agad nang itinigil ni Chen Ye ang pagpapadala ng kanyang spiritual power kay Ji Chenfan. At agad na ring inactivate ni Ji Chenfan ang ginawang spell nito. At bigla na lang merong isang malakas na spiritual ang tumama sa kalupaan. Nang makita ito ng Lava Demon Buddha Wrathshearer ay agad rin namang nalaman nito na isa itong thunder. Subalit hindi ito sapat upang takutin ang Lava Demon Buddha Wrathshearer dahil ano ang magagawa ng thunder ng Human Emperor World sa kanya. Kaya natawa na lamang ito kasabay nito sinabi niya rin na maghihintay ito at susuntukan niya ito sa napakaraming kapiraso. Kaya nang bumagsak uli ang thunder ay sinuntok lamang ito ng hangal na Lava Demon Buddha Wrathshearer. Naikinagulat nito dahil hindi niya inaasahan na hindi niya nagawang suntukin ang thunder na ito. At dahil rin sa thunder na ito kaya pati ang lava na tinamaan ng thunder ay unti-unti ring natutuyo. At dahil dito kaya naubos rin ang lahat ng spiritual power ni Ji Chenfan dahilan upang mawalan ito ng malay na agad rin namang sinalo ni Chen Ye. Hindi naman makapaniwala si Xiao Shi nang makita niya ang kagulat-gulat na ginawa ni Ji Chenfan dahil pati ang magma ay nawala at ang malaking tao na Buddha Wrathshearer ay sumabog hanggang sa maging basura. Habang si Chen Ye ay nanghihinayang dahil konti na lang. Naipinagtaka naman ni Xiao Shi nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master kaya napapatanong si Xiao Shi na maaring. Habang hindi pa natatapos si Xiao Shi sa kanyang sasabihin ay inilipat na ang eksena sa binagsakan ng thunder na nanggaling sa ginawang spell ni Ji Chenfan at makikita ang Lava Demon Buddha Wrathshearer na nakatayo pa rin subalit lubha na itong nasaktan. Naikinagulat naman ni Xiao Shi nang makita niya na hindi pa ito patay. At hindi inaasahan ng Lava Demon Buddha Wrathshearer na paanong nagkaroon ng ganitong antas ng Nine Heavens Thunder Tribulation ang ganitong maliit na mundo. Naikinainis rin ng Lava Demon dahil sa kapabayaan nito. At maghintay lamang ito matapos niyang mabawi ang kanyang spiritual power habang hindi pa natatapos ang Buddha Wrathshearer sa mga pinagsasabi nito ay nilapitan na ito ni Chen Ye at sinabihan niya ang Lava Demon na kung sa tingin ba nito ay may pagkakataon pa ito. Dahil ang lakas ng loob nito na tawagin ang kanyang sarili na isang Diyos sa harap niya mismo. Dahil rito kaya nalaman ng Lava Demon Buddha Wrathshearer na hindi galing si Chen Ye sa mundong ito kaya tinanong ng Buddha Wrathshearer na kung sino ito. Subalit sinabihan lamang ni Chen Ye ang Lava Demon Buddha Wrathshearer na hindi ito kwalipikado na malaman kung sino siya. Matapos itong sabihin ni Chen Ye ay nilagyan uli niya ang kanya nitong daliri ng kaunting enerhiya at itinira niya ito sa Lava Demon Buddha Wrathshearer sa kanyang harapan at dahil sa sobrang lakas ng atake ni Chen Ye kaya tumagos ito sa ulo ng Lava Demon dahilan upang mapasigaw ang Buddha Wrathshearer bago ito mamatay. Dahil sa atakeng iyon kaya unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat ang katawan ng Lava Demon Buddha Wrathshearer. At upang mapabilis ang proseso kaya nilapitan ni Chen Ye ang bangkay ng Lava Demon at nilagyan ni Chen Ye ang katawan ng Lava Demon ng spiritual power nito, ilang saglit pa ay bigla na lang sumabog ang buong katawan ng Lava Demon at ang natira na lamang sa katawan ng Lava Demon Buddha Wrathshearer ay ang maskara nito. At dahil sa sobrang lakas ng atake ni Chen Ye sa Lava Demon Buddha Wrathshearer ay lumikha ito ng malaking butas sa ilalim nito. At mula sa loob ay biglang sinabi ni Xiao Shi sa kanyang master dahil sa pagpatay ng demonyong Diyos na iyon at ang paggawa ng napakalaking butas na ito. Kaya tinanong ni Xiao Shi na kung gusto ba niyang pumasok para sa treasure hunting. Sinabi naman ni Chen Ye na ang seal ay nasa ilalim ng lupa ng islang ito. Tinanong rin ni Xiao Shi na kung sa palagay ba ng kanyang master ay magiging maayos si Ji Chenfan.
Na agad rin namang sinagot ni Chen Ye na si Ji Chenfan ay hindi pisikal na apektado kundi napagod lamang ang pag-iisip nito. At hindi rin maintindihan ni Xiao Shi na kung bakit binigyan ng kanyang master si Ji Chenfan ng spiritual power. Bago sagutin ni Chen Ye ang katanungan ni Xiao Shi ay ipinahiwatig niya muna na maging ito man ay isang tao o ibang lahi. Hanggat ito ay isang matalinong nilalang ay mayroong isang bagay na karaniwan at iyon ay ang takot sa hindi malaman. Dagdag pa niya na ang paglusot sa realm ay natural lamang na magkaroon ng makapangyarihang kapangyarihan. Ngunit mas maraming tao ang natatakot na maghanap ng tagumpay dahil sa mga ehersisyo. At ang iba pang mga dahilan ay sa buong panahon na nalilimitahan ng takot sa kamatayan at maraming tao ang tumitigil sa kanilang cultivation. At sinagot niya ang katanungan ni Xiao Shi na ang dahilan kung bakit niya binigyan si Ji Chenfan ng kanyang spiritual power ay upang hayaang madama ni Ji Chenfan ang spiritual power ng isang mas mataas na realm ng maaga. Upang maging mas madali para kay Ji Chenfan na magsanay sa hinaharap. Kaya naiintindihan na ito ni Xiao Shi, kaya hindi na nagtataka si Xiao Shi na kung bakit ginamit ng kanyang master ang Thunder Talisman. At ito ay upang ipadama kay Ji Chenfan ang kapangyarihan ng Thunder ng maaga. Upang hindi matakot si Ji Chenfan kapag tumawid siya sa Thunder sa hinaharap. At ang buong akala ni Xiao Shi ay hinahabol lamang ng kanyang master ang ilang pakiramdam ng ritual upang hayaan si Ji Chenfan na maging big shot man. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi naman ni Ji Chenfan sa kanyang master habang ito ay tulog na ang kanyang mga meridian ay malapit ng mapuno kaya napaa si Ji Chenfan habang tulog ito. Baka ang dumi ng nasa isip niyo dahil sa palagay ko ang pinapanaginipan nito ay ang sa hindi nakayanan ni Ji Chenfan ang sobrang binibigay sa kanya ni Chen Ye na spiritual power kaya nag-uumpisa ng gumulong si Ji Chenfan habang tulog ito. Kaya nahulog ito sa likod ni Xiaoqing at magising sa pagkakatulog nito. Naikinamula ni Ji Chenfan dahil sa panaginip nito ngayon lamang. At agad nang bumangon si Ji Chenfan nang makita nito si Xiaoqing. Nang makita naman ni Chen Ye si Ji Chenfan na nagising na kaya sinabihan niya na ito na sumunod na sa kanya. Na agad rin namang sinunod ni Ji Chenfan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master. Nang makalapit si Ji Chenfan ay agad niyang tinanong ang kanyang master na kung anong nangyari sa malaking lalaking iyon. Tinanong niya rin kung nasaan ito, na agad rin namang sinagot ni Chen Ye na nalutas na ang demonyong Diyos na iyon at sila ngayon ay sa underground ng Red Lotus Demon Sect at ang bahagi ng kapalaran ng Human Emperor World ay ang namamalagi dito. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Ji Chenfan dahil ang narito lamang sa kanilang harapan ay walang iba kundi isang malaking haligi. Kaya gumuhit uli si Chen Ye ng talisman upang iangat ang malaking haligi sa kanilang harapan. Naikinamanghan naman ni Ji Chenfan nang masaksihan niya ito. At mula sa malaking butas na ito ay lumabas ang isang hindi matukoy na bagay. At nararamdaman ni Ji Chenfan ang napakalakas na aura ng spiritual power na nagmumula rito. Kaya ipinaliwanag ni Chen Ye na ito ay ang ginamit ng emperador ng mga nakaraang henerasyon para sugpuin ang demonyong Diyos na iyon. Subalit sayang lamang dahil sa napakahina ng demonyong Diyos na iyon kaya medyo maliit lamang ang luck na nakatago dito. Hindi naman makapaniwala si Ji Chenfan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master dahil sa tingin niya ay napakalakas ng demonyong Diyos na iyon. At agad nang sinabihan ni Chen Ye si Ji Chenfan na ilabas at buhusan na nito ng kanyang spiritual power ang Emperor's Seal. Na agad rin namang naintindihan ni Ji Chenfan kaya inilabas na nito ang Emperor's Seal at binuhusan niya ito ng kanyang spiritual power. Ilang saglit pa ay bigla na lang hinigop ng hawak na Emperor's Seal ni Ji Chenfan ang lock sa kanyang harapan na ikinagulat naman ni Ji Chenfan. Maya-maya pa ay natapos na ito kaya napapasigaw na sa sakit si Ji Chenfan. Nang makita naman ito ni Chen Ye kaya sinabihan niya si Ji Chenfan na huwag itong kabahan. Dahil ang Emperor's Seal ay binabago ang spiritual energy ng Chi-Lock na maging spiritual power at tulad ito ng spiritual power na ibinuhos niya sa kanya noon. Ramdam naman ni Ji Chenfan ang napakalaking enerhiya na nanggagaling sa Chi-Lock.
Kaya nararamdaman rin niya na napakasakit ng kanyang mga meridian, subalit kung ikukumpara ito ay higit na mas mahina ito kaysa sa spiritual energy na inilagay ng kanyang master sa kanya, kaya kakayanin niya ito. Ilang saglit pa ay tuluyan nang naabsorb ni Ji Chen-fan ang Qilok na maging kanyang spiritual power. Naikinamangha naman ni Ji Chen-fan dahil sa kahangahangang nakuha niya sa Qilok at nagawa niyang makalusot sa 7th layer ng Spirit Sea Realm. Sinabihan naman ito ni Chen Ye na hindi na kailangang gumawa pa ni Ji Chen-fan ng kaguluhan. Dahil ang Qilok ay orihinal na isang malaking spiritual energy crystallization na naipon sa loob ng maraming taon at ito ay isang maliit lamang. Naikinamangha rin ni Xiaoxi dahil nagawa ni Ji Chen-fan na mag-upgrade muli. Dagdag pa ni Chen Ye kay Ji Chen-fan na ang kanyang Emperor Seal ay konektado sa Qilok na ito. At sa hinaharap ay patuloy itong magbibigay ng spiritual power sa kanya sa pamamagitan ng Emperor's Seal. Naikinamangha ni Ji Chen-fan kaya napasabi ito na ang artifact na ito ay karapat-dapat na maging isang artifact na taglay ng mga emperador ng mga nakaraang dinastiya. At agad nang sinabihan ni Chen Ye si Ji Chen-fan na umalis na sila dahil ang Diyos ng demonyo ay nawasak na at ang Qilok ay nakuha na rin. Kaya agad tinanong ni Ji Chen-fan ang kanyang master na kung saan sila pupunta. Tinanong niya rin kung pupunta rin ba sila sa ibang isla para humanap ng Qilok. Subalit sinabihan lamang siya ni Chen Ye dahil hindi pa ni Ji Chen-fan naabot ang rurok ng Spirit Sea Realm, kaya naman ngayon ang pagkolekta ng Qilok ay hindi siya mapapabuti ng gusto nito. Dahil ang enerhiya na ibinibigay ng Qilok ay pinakamahusay na panggamit upang makalusot sa realm. Kaya ang sunod na lugar na kanilang pupuntahan ay ang tahanan ni Ji Chen-fan, ang Xuanyuan Dynasty. Nang marinig naman ito ni Ji Chen-fan ay hindi na ito nakapagsalita pa. Makalipas ang ilang sandali ay pabalik na sila sa Xuanyuan Dynasty. Kaya napapaisip si Ji Chen-fan na kung babalik na ba siya ngayon. At sa pagbabalik tanaw niya ang oras na kasama ang kanyang master ay parang isang panaginip. Simula sa iniligtas siya ng kanyang master nang hinahabol siya ng mga Baiyujing sa Snow Mountain. At binago ng kanyang master ang mga meridian para sa kanya at itinuro rin sa kanya ng kanyang master ang mga Daoist na kasulatan. Maliban pa rito ay tinulungan din siya ng kanyang master na makuha rin ang inheritance ng Human Emperor's relics at maging isang bagong henerasyon ng Human Emperor. Kaya nagtataka si Ji Chen-fan kung bakit ang kanyang master ay nagiging mabait sa kanya. Kaya napapatanong siya na kung ano ba talaga ang gusto ng kanyang master. Kaya naisip niya ang ginagawa na ito ng kanyang master ay maaaring. At dahil rito kaya namumula na ang buong pisngi ni Ji Chen-fan, kaya agad niyang pinakalma ang kanyang sarili dahil paano siya nagkakaroon ng gayong mga pag-iisip sa kanyang master. Nang mapansin naman ito ni Chen Ye kaya tinanong niya si Ji Chen-fan na kung ano ang mali sa kanya. At agad ring napansin ni Xiaoxi na pulang-pula ang mukha ni Ji Chen-fan. Kaya agad inibon ni Ji Chen-fan ang topic at tinanong niya ang kanyang master na kung babalik ba sila sa Xuanyuan Dynasty para lutisin si Zihe. Sinang-ayunan rin naman ito ni Chen Ye na dapat ay malutas rin ang babaeng iyon. Ngunit hindi ito ang pangunahing layunin ng paglalakbay nila dahil gusto niyang kumpirmahin ang isang bagay bilang isang guro at mag-ayos ng isang espesyal na pagsasanay para kay Ji Chen-fan, na ikinagulat naman ni Ji Chen-fan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master na espesyal na pagsasanay para sa kanya.